Bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw mga idol. Dan It's Vlog is back again po ulit. Meron po akong gagawin na dalawa pong electric fan. Magkaiba po ang ano nito, ang brand. Ang isa po ay Asahi. Ito po ang body niya, frog type. Ito. Yan ang motor po ng Asahi. Ito po yung aking chinikap na po kanina. Ang naging problema po nito, ito pong yung tumigil daw po ito. Kaya una pong naging problema ay sira po ang thermal fuse. Dahil gawa po nitong capacitor niya. Ang capacitor niya po ay sira na. Malapit na po siyang mag-empty o maubos. Pero kung mapansin nyo naman po ay okay naman po ang bushing shafting. Napakalubay. Magandang klase po itong ganitong Asahi, ang brand. Kaya ito po yung aking gagawin para magamit uli po ng may-ari. Tapos ito naman pong isa, ang brand po ay Well. Ang naging problema po, parehas din po. Sira din po ang thermal fuse, tapos ang capacitor niya. Ang ginamit po nito, kahit medyo manipis ang kanyang pagka-stator, ang ginamit niya pong capacitor ay 1.8. Ayan po, 1.8 UF. Yung isa pong Asahi, kahit medyo makapal po ang stator nun, ang ginamit lang po doon ay 1.5 UF. Ayan, 1.8 po yan. So yan, ang uunahin ko muna pong gawin ito pong Asahi na frog type na dispan. Ito muna po ang unahin kong gawin. Akin muna po yan dito. Ibababa ko dito sa aking sapin. Kung nga pala po mga idol ay aking nahanap lang po ito na customer po. Dahil ako po ay may home service, ay nagbaka sakali lang po ako sa aking mga nadaanan na magtawag o magsigaw-sigaw na gumagawa ako ng mga ganitong electric fan. Kaya narinig po ako, kaya sumubok po siya magpagawa sa akin. Una ko muna pong gawin, iputulin ko muna itong cable tie. Dahil ito po yung aking babaklasin po ito. Para malagyan ko po ng thermal fuse ang niya, pinaka motor, para magkaroon po ito ng power. Yan, habang nagbabaklas po ako ng 4 na tornilyo po dito sa housing ng motor, ay gusto ko muna po magpasalamat sa mga lahat po ng silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta din po sa aking munting channel. So yan, medyo magalaw po itong nito, terminal. Parang naputol po ang niya, kanyang cable tie. Dahil yan po sa kulab po ng init ng windings o motor. May dalawa pang tornilyo dito. Kalasin ko ito. Ibababa ko muna po ito para matalian ko yung yung kanyang terminal. Dahil pagka kinalas ko po itong isang tornilyo na ito, gagalaw na po ang terminal, baka mahila pa ang windings. At tinanggal ko muna po ito para maayos natin ang pagkakalas. At may baba ko po dito. Sunod po itong nasa wirings niya na isang tornilyo. Sa mga ganito pong mga natatanggal na po ang cable tie, kailangan po tayo mag-iingat dito. Kailangan medyo gaanan po natin ang ating kamay sa pagbabaklas para hindi natin mahila yung terminal niya. Yan, tanggal na. Kukuha lang po ako ng flat screw. Sunod ko pong gawin ay sungkitin ko po itong unahang housing ng dahan-dahan para umangat itong dito sa kanyang stator. Tapos hilahin ko rin po ng dahan-dahan ito, shafting na may rotor.
Yan, natanggal na. Tapos kuha muna po ng basahan. Lagyan natin ng basahan ito. Itatawag ko po ito para dahan-dahan po itong makalas itong housing na ito na nasa huli. Yan. Sa ganito po, kailangan nakatuon po yung ating isang kamay dito sa windings niya. Ganito muna itong isang clip na ito na pang-ipit dito sa wiring. Yan, nagtatanggalan ng cable tie sa loob. Medyo may hirapan ako dito kaya kailangan akin muna itong suotan muna ng isang cable tie. Delikado, mahila pa, lalong tatagal ang aking trabaho nito pagka ito'y nalagutan ng isa. Baka hindi lang isa pagka medyo sinuwerte. Kailangan magsigurado agad. Lagyan ko ito ng isang cable tie. Ito naman pumaga nito ay kailangan mo lang silipin yung kanyang kung saan ka pwedeng magtali ng cable tie dahil halos lahat po ito naputol na. Bagong-bago pa po itong asahin na ito. Naisipan lang po ng may-ari na ipagawa po sa atin kaya ating subukan kung tayo ay suswertehin dito. Suotan na ng isang cable tie para kahit pa paano may pampigil tayo sa loob kaya nilabas itong housing. Kaunti pa. Medyo ito medyo gipit ang wirings nito medyo matigas ng wirings kaya mahirap palabasin. Suot nanigas ng wirings. Ayan, kailangan masuot natin ito ng dahan-dahan. Ang galit ko nito sa pinang ito. Parang medyo basa-basa ito. Pinakasapin sa windings niya. Tanggalin ko na ito. Dito yung mga ngamoy pa. Yung mga ganito po sapin pagkaya gaya namamasa-masa ay ating tinatanggal na po ito dahil tinangangamoy pagka uminit po ang windings. Yan. Ngayon yung ating na ilabas na. Testerin ko muna ito yung linya ng capacitor para sigurado kung siya may resistance, baka may naputol Ayan, okay naman, may reading sa tester. Yan, natanggalin na natin yan. Sayang yung isang cable tie, kaya talagang kailangan nating lagyan yun para mailabas natin. Puputulin ko pa rin ito para maayos ko po ang terminal. Tanggalin na itong mga cable tie na mga naputol na. Kompleto pa naman ang kanyang mga dito, wala akong napatid. Kung tayo nagpadalos-dalos sa pagbabaklas nito, sigurado yan mahihila. Kaya kailangan dublehin natin ang pag-iingat.
Halip na tayo ay magkapera, baka maging bato pa. Hindi tayo kikita pagka hindi natin nagawa. Ganito lang talaga po ang trabaho namin mga repairman. Talagang kailangang ano ba yung magbaka sakali. Kasi pagka hindi po namin nagawa yan ay hindi kami naniningil ng kami yan ng bayad, dahil gusto rin po namin na yung mapapakinabangan lang po pagka kami maniningil, para maulit po uli magpa-check up po sa atin o magpatingin ng pag may nasira uli silang ating trabaho panibagong gagawin. Doon po dadami ang ating mga suki o customer pagka ang ating pong attitude ay okay, o ating ugali. Kailangan din po ng pakikisama. So ayan po yung aking ayos silang pang terminal. Kakabitan ko po ng thermal fuse. Ito. Nakabitan ko po ng thermal fuse, tapos ito po yung aking papalit na bagong capacitor 1.5. Hindi ko na po ipapakita ang pag-aayos ko po nito para hindi po humaba po ang aking video. Ito po yung lalagyan po ng wirings ito. Ito po yung gagawin ko po dito, yung lalagay ko na lang po ang thermal fuse nito sa ibabaw. Bypass. Babypass ko na lang po ito na may fuse. Well, update ko muna po kayo sa aking kinabitan po ng ng thermal fuse. Ito na po yung thermal fuse niya. Yan po yung bypass na may thermal fuse po. Binigay ko na lang po sa ibabaw para kahit paano po ay may thermal fuse. Yan. Ito po ang wirings niya. Ito po ang binuksan ko po dito sa kanyang switch box. Ang common po niya ay kulay gray. Yan po, kaya doon ko po yung kinabit ng isa sa gray. Ang isa po dito sa linya ng capacitor sa gray din, kaya naging dalawa. Yan po ang wirings. Yan po ang update ko po dito. Tapos ito pong bushing shafting niya. Yan naman po, sinilip ko po yung makinis pa. Yan, akin na lang po lilinisin ito. Pagka po mga ganyan, wala pong problema ang bushing shafting niya. Kaya ito po yung akin lilinisin. Lalagyan ko po ng langis. Hindi ko na po ipapakita ang pag-assemble ko po dito. Balikan ko na lang po kayo pagka na-assemble ko na po ito. Kakabitan ko rin po ito ng bago na capacitor. So yan na po. Ito po ang update ko po sa ginagawa ko po na asahe na test pan. Ayan, nalinis ko na po ang mga screen niya saka LC. Tapos yung kanya pong capacitor ay naikabit ko na po yung bago. Ito po yung aking tataklo na. Mamaya ko po ito ipa-final testing. Yun pong isa ay ganyan din po ang problema. Kaya babalikan ko na lang po kayo mamaya pagka nagtagumpay po ako magawa doon para ma-final testing ko po. Ito po itatakloban ko na at mamaya ko na po ito titestingin. So yan, pa-final testing ko na po itong asahe na test pan na frag type. Makita niyo po na nagawa ko po itong asahe na despan po. Nakasaksak na po ang power cord niyan. Medyo malayo nga lang po ang saksakan. Tapos ngayon, makulimlim po ang panahon dito sa amin. Paambon-ambon po. Hindi maganda ang panahon ngayon. Kaya dito ako nagawa sa garahe. Kaya medyo malayo ang saksakan natin yan o extension. Punta po ako dito sa likod. Pihitin ko po ang switch box sa number 1. Yan po, umiikot na po agad at malakas po ang pag-ikot po ng LC niya. Number 1 po yan. Tapos, pihitin ko po sa number 2. Yan, lumakas pa rin. Number 3. Yan ang po ang malakas po na speed niya. Wala pong kaingay-ingay ito kahit hindi ko po ito pinalitan ng bushing shafting dahil ito ay okay pa naman po ito. Naging problema po nito ay yung thermal fuse tapos capacitor. Kaya
init po ang windings, kaya ito po ay tumigil na bigla. So yan, dito naman po sa isa ay medyo hindi po nagtagumpay dito dahil binaklas ko po ito. Nakita ko po yung windings niya ay may kaunti na pong nangingitim o sunog ang kanyang motor, kaya hindi ko na po ito itinuloy na gawin. Pero ito po naman may resistance pa po pagka sinukat po sa tester. Ang una ko pong findings dito, parehas po ang kanilang problema na sira po ang thermal fuse at capacitor. Nangala po may nakita ko na yung sunog, kaya hindi ko na po ito ginawa. So siguro po hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po, baka pwede po ilingin na yung pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayo updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Nagpapasalamat po ako ng marami at God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw natin mga hanap buhay. Maraming salamat po.